Hello guys, it's me, Maninay. So ang inyong Maninay ay mag-video ngayon. Gusto ko lang i-share yung mga ano ko sa update ko sa aking health, no. So last January, last year I have diagnosed of last year, 2022, mula nang dumating ako dito, ay agad ako nagpa-check up dahil nga sa meron po ako mga ibang nararamdaman sa katawan ko, and then inano ko talaga yun, minadali ko talaga yun kasi alam ko I'm not feeling well. So, ang nagiging resulta nun is nagbibigay ng stress sa akin. Grabing stress yung binigay sa akin. Halo-halo yung iniisip ko, baka mamatay na ako. Kailan ako mamamatay? Gagaling pa ba ako? Ang dami kong mga ano sa isip ko, gumugulo sa isip ko dahil nga sa result ng aking ultrasound. Una po ay nag-ultrasound ako ng whole abdominal ultrasound, and then doon may nakikita na polyp sa ano ko sa gallbladder ko, sa abdo ko. Meron nakikita doon na polyp. Ang sabi ng doktor sa akin, nung hindi pa inexplain sa akin ng doktor, hindi pa binasa yung result, is halo-halo yung mga kung ano-ano yung naiisip ko ba. So, yung resulta po is ito po yung result na aking ah ultrasound, sa whole abdomen ultrasound. Ito yata yun. Ito yun. Ito po yung first na ultrasound ko, yung whole abdominal ultrasound. Ito po yung result niya. Ayan. So, kayo na lang po yung magbasa at yan po yung result, conclusion ng result na meron akong polyp sa gallbladder. Ayan po. Yan po yung aking result sa whole abdomen. Ito po yung niya, negative niya. Yan po. So, nagpa-check up ako ulit December 1, 2022 dahil nga ay ni-required ng doktor na magpa-transvaginal ultrasound ako, at ito po yung nagiging resulta. Ayan po. So, ito po yung nagiging resulta. Ito po. So, pagkatapos ng result na to, grabe talaga yung depress ko. Ito. Talaga yung depress ko nung makuha na yung result ng transvaginal ultrasound. Nung makuha na tong transvaginal ultrasound, sobrang depress ko kung ano-ano yung pumapasok sa utak ko ba. Hindi na ako magkakaanak, meron ako mayuma, gagaling pa kaya ako. Ang dami, grabe, sobra. Ilang doktor yung inano ko para lang maliwanagan yung isip ko, dahil sa tuwing nag-explain sila parang blanco yung utak ko, nag-a-advance yung mga conclusion na yung mga ano ba na hindi maganda. Mamamatay na ako, may cancer na kaya ako, ganun. Kung ano-ano yung pumasok sa isip ko. So, nung nalaman na yung result ng before pa nag-transvaginal ultrasound, kasi before pa nag-transvaginal ultrasound, nabigyan na po ako ng resita. So, ang daming, tatlong klase yata yun ng antibiotic ininom ko. So, yun, ininom ko yung antibiotic na yun. Yung isang antibiotic, hindi ko talaga masikmura yung pag nainom ko, dinuduwal ko rin, sinusuka ko rin dahil sa sobrang tapang. O yung doktor naman na unang sa akin sa dito sa hospital na Talisayan Hospital, yung naman is hindi niya in-explain sa akin na if ever na isuka mo yung gamot na to, bumalik ka dito, palitan natin, ganyan. So,
Nung pagkatapos ng mga inano ko yun, tiniis ko yung ano ba, tiniis ko yung lasa nung yung kahit na sinusuka ko na yung gamot na binigay, ano tawag nito, kahit na sinusuka ko yung gamot, tinutuloy ko pa rin inumin kasi gusto ko nga talaga na gumaling. But sadly gid kay gaisuka jud nako ang sinusuka ko talaga yung gamot. Kaya ang nangyayari, mga almost hapit na nako mahurot ang isa ka tambal. So mo na to ang akong gibuhat is nagkuan ako nagkanang So ang akong gibuhat is bumalik ako doon sa hospital. So nung bumalik ako sa hospital, iba na naman yung doktor na naka-schedule at that time. So medyo bata pa siya nung unang doktor na inanuhan ko is matanda na siya. So nung yung doktor na bata pa, inexplain ko sa kanya, sabi ko, sinusuka ko kasi yung gamot. Malapit ko nang matapos pero hindi ko talaga natapos kasi grabe talaga sinusuka ko yung gamot, sayang din. So ang ginawa ng doktor, sabi niya matapang kasi tong antibiotic na to. Sabi niya ang pangit ng ano ko, pangit na hitsura ko dito guys, wala pa akong ligo. Pangit naman talaga ako, diba? Hindi yan, okay, maganda yan si Maninay. So yun na nga, sabi ng doktor, in-explain niya sa akin, sabi niya, matapang kasi yung gamot na to, hindi hiyang sayo. So, ang gagawin natin, palitan natin to ng antibiotic. At saka, meron akong ibibigay sa'yo na kung pakiramdam mo na susuka ka, inumin mo to yung para hindi ko maisuka yung gamot. So, yun ang nangyari. So, pinalitan ng doktor. Ayun, meron pala. Pinagtiyagaan ko talaga inumin yung ano, may panlaban pala sa pagsuka ko, yung hindi ko maisuka yung gamot. Pero yung isang doktor na nauna, hindi nag-ano sa akin, hindi niya in-explain talaga sa akin ng ano, kasi anong tawag nito, may pagkamaritis din kasi ng doktor na yun eh. Ganun, may pagkamaritis kasi pag dumating yung mga kasamahan ng mga nurses, nakikipagkwentuhan muna bago i-entertain yung pasyente. So ganun ang nangyari. So nung matapos ko na yung gamot, so yun na yun, sabi nga ng ano, hindi pa rin yung ultrasound ng ano, hindi pa rin ako naliwanagan ba, sabi nung isang doktor doon na na-assign, hindi mo pa rin ba alam kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung sakit mo. Meron kang same mayuma at meron kang mga cyst sa ovary ko, sa matris ko, sabing ganun. So kung gusto mo magpa-confine ka para i-admit ka, para raspahan ka at biopsy yung cyst daw na nasa loob ng matris ko. Nag-worry ako. Ay, naku, sabi ko, hindi ako magpapagalaw ng matris ko kasi paano kung cancerous, hindi mas lumala pa. Ayoko nang ganun, sabi kong ganun. Siguro may ibang paraan para matreat yung sakit ko na hindi ginagalaw yung matris. So ang nangyari doon, yun na nga, naanuhan na ako. Tapos pumunta ako dun sa isang doktor dun sa Hingog, kang Dr. Ray Chavez. Doon ako nagano sa kanya, pinapsmear niya ako. Doon niya na merong maraming mucus sa sa looban ko. So nilinis niya, pinicture ni una, tas nilinis niya, pinakita niya sa akin, ganito po, wala pong polyp sa wala pong cyst or polyp sa cervix mo. So medyo liwanagan yung mga iniisip ko ba na medyo naliwanagan yung depressed ko na lagi kung ano-ano yung mga pumapasok sa isip ko. And then yesterday, so ito na, kahapon, not kahapon,
the last day, the day before yesterday. So nag-decide ako magpa second opinion ultrasound sa transvaginal. So eto na nga yung resulta, guys. So medyo papakita ko sa inyo. Eto, sabi ko nga kay God, sabi ko before ako nagpa-ultrasound, God, sana kung ano man yung magiging resulta ng ultrasound ko, second opinion ultrasound ko, sana po ay matanggap ko at kayo na pong bahala, sabi kong ganun. So nagpray ako bago ako salang sa ultrasound, and then nung tinawag na yung pangalan ko, syempre nagulat ako kasi nga sabi ng ano is, so yun na nga, nagulat ako kasi yung assistant ng OB na na-assign sa akin is followers pala ni Maya Mea. Sabi niya, di ba ikaw yung kaibigan ni Maya Mea? Sabi niya ganun. Sabi ko, oo. Sabi niya, kasi ako, followers ako ni Maya Mea. Sabi niya ganun. Ganun ba? Sabi ko. Tapos sabi nila, shout out daw. Shout out sa lahat ng mga followers na ni Maya Mea na nasa ultrasound Oro ultrasound diha sa Cagayan de Oro City, sa atbang sa Kapitol sa AIA building. So naa sila diha second floor. Shout out sa inyo ha diha tanan, madam, sa mga nag-assess ako sa pag-ultrasound. Thank you so much. And eto na nga, guys, ang inaantay ko. Ito na nga ang inaantay ko na resulta. So nakuha ko na po yung resulta, and thank you Lord talaga, kasi normal na po yung aking matris. Wala na pong polyps, cysts, or etc. sa loob ng aking matris. So it's a very miracle gid kaayo, no. So kinahanglan gid nga di ta magpakawa sa paglaom, ug di ta magdali-dali og magpa-doktor dayon or magpa-biopsy kung naatay bation sa atong matris, no. So thank you pud kaayo kay Tatay Nagak, Luloy Nagak diha sa Libona Crossing, Libona Bukidnon, nga moy nagtambal sa ako moy akong gipadungan sa panahon nga na-depress ko. Thank you so much kay Senior Santo Niño. Dako kay kong pagpasalamat kang Senior Santo Niño nga moy naggiya kang Tatay Nagak nga magtambal sa mga masakiton parehan ako, no, na more pa ang iyang matambalan, og i-guide nimo God nga kanang maayong kuan pag-alagad sa imuha, no, dili haluan og mga kanang dili maayo. So praise the Lord kaayo kay clear na gid ang akong ovary. So wala nagi problema akong left and right, wala jud problema akong cervix, wala na jud problema. Thank you Lord gid kayo. So ipakita na ko sa inyo ang result. Ito po ang result. So ayan po yung result, impression normal size. Ayan po. Ayan po yung result na aking ultrasound nung nakaraang araw. Ayan 12/26/2024. So ayan na po. So ayan na po yung aking result. Thank you dako kay akong pagpasalamat. So sa sobrang pasalamat ko, dumaan talaga ako, naghapit ko sa Binuangan Church, sa Birhen sa Lourdes Binuangan, bisan og kanang kahit na medyo madilim na, huminto talaga ako doon para mag-pray at nagsindi ng kandila dahil sa sobrang nagpasalamat ako na pinagaling ako ni Senior Santo Niño, no, kay Tatay Nagak. Thank you kaay sa nga tanan. And then wala po na ako abusari ang akong kaugalingon nga mukaon og bisag unsa, no. So ang akong gikuan gid, ang ako gikuan adto nga time, wala ko mag-inom og daghang tambal medisina para sa kung unsa tong kuan, gawas atong antibiotic primero nga giresita sa ako. Amora jud to akong giinom, guys, hantod nga kay
pag magpatambal ka sa ila ni Tatay Nagak, dili gid kanid nga kanang muinom kag medisina, no? So kung unsa ihatag sa iya sa nimo sa iya nga ihatag niya sa imuha nga tambal, mao lang jud to imong i-take. So motong herbal lang ko, no? Usahay mulaga kog mulaga ko og hibi-hibi, inana ba makahiya, mulaga ko og nung tawag dani talisay, kay kung mag-ihi-ihi ko talisay nga akong kuanon akong inumon, kay very effective gi kayo ang nilaga nga talisay, tubig mo imong inumon. Pag makainom kog mga 2 days sa gunson na sa talisay, mawala jud ang akong ihi-ihi. Pero kung makainom sa gunson kog inom og soft drinks, mo na itukar sa akong ka-UTI, sa akong kuan nga magsige ko ihi-ihi. So pag muana na pud banat na pud kog laga sa talisay, so inana lang gid dili ko ingon nga magpadali-dali og medisina, kay wala man tay kwarta kanunay, no. Okay lang og natay daghan kwarta ka-afford ta permi mo palit og medisina. Pero kung dili na ay mga herbal nga tambal nga makaayo sa ato basta't ubanan lang nato sa pagtuo sa Ginoo, di ba? Hugot nga pagtuo nga maulian ta. Kay magunsa man kung nag-inom ka anang herbal, wala kay pagtuo, kuwang ka sa pagtuo. Di gyapon ka maulian, guys, no? Oh. So, gi-share lang ni nako sa inyo no, kay aron pod nga kung naamoy pareha sa ako gibati, ayaw mo pagpadali-dali nga diretso dayon mo mukuan sa doktor inana. So inuon kumutuo ka og dili man galing ka mutuo nga maulian ka anang herbal nga mga tambal Bisaya, ayo na lang gid pagduol. Kay useless ang imong pagpatambal sa Binisaya kung ikaw kulang sa pagtuo, no? Kay kung daghan kag kwarta ipalit og medisina didto mo sa doktor, so sa inara sa inyo na, no. So moro to, guys, gi-share lang na ako ang akong kuan ba sa akong gibati, no. So okay na ko karon, wala na murag gaan na kay akong paminaw bitaw nga na murag naibtan ko og dagom bitaw sa akong huna-huna bitaw nga kanang dugay na kay nga nagkanang rambul bitaw sa akong akong kuan bitaw sa akong utok bitaw nga what if inana. Pero sa almost 1 year gid ko, 1 year ko nga ngadtungan sa kuan pabalik-balik doon sa tambalan. Every month, once a month ako pupunta sa tambalan doon sa Crossing Libona para bumisita doon sa tambalan para mahawakan naman ako, matingnan kung ano yung sitwasyon ko. Actually talaga very miracle gid kay no, kay ngano si Tatay Nagak moopera si Tatay Nagak. So istoryahan ta mo sa moopera, sa pag-ingon niya sa ako ang moopera, grabe jud na akong kahadlok, kay hala si anday ko dani operahan mo gid na sa kong hunang-huna. Pero pag ingon nga opera nga inandi man, inani man ang iya opera kanang mura kaniya og ipaps, ay mura kaniya og raspahan, murag ana ba, mura kaniya graspahan. So hinluan niya ang imong matris, guys. Tinuod jud ni akong sulti, hinluan niya ang matris, ginluan niya akong matris, as in na siya kanang murag ipit bitaw, kanang murag porsit o pang-ipit sa kanang mga cotton o inana. Naana siya inana muna siya iyang gikuan sa kuton, gibutang giipitan niya og kuton, gibutangan niya og tambal nga wala ko kabalo og unsa tunga tambal mo primero anesthesiahan niya, kuanan niya og anesthesia ang gapas nga anesthesia nga kanang liquid bitaw. Mo iya iuna anesthesiahan ang imong matris, pagkahuman anha day niya limpyuhan ang imong matris. As in makita gid niya ang imong kuan, makita niya ang imong yun ana. Sulat, makita niya. Pero walay mali siya kay ngano, pagpanambal man iyang tuyo, dili man pagpamolestiya, no. So makita mo diha sa mga tao nga uban nga magpatambal, kay diha ra ka sa atubangan ikuan sa mga pasyente nga uban. Pero dili kay ipaatubang pud ang imong bilahan didto sa kuan, ipaatubang pud ang imong bilahan sa harapan ng mga tao, hindi. Merong ano yan, dapat may kasama ka talaga pag nagpunta ka doon, kasi ipahawak yan sa kumot. Siya yung maghawak ng kumot, di ba, litabon, ganyan, habang inooperahan ka niya. Maniwala kayo sa hindi, totoo po talaga yan. So, alam nyo ba, naniwala talaga ako, buo yung loob ko na naniwala na gagaling ako.
So, pagkatapos doon, wala namang pakiramdam, hindi naman masakit pagkatapos kahit na mawala na yung anesthesia, wala kang mararamdaman na sakit. Wala ka talaga. 3 bisis ako inoperahan ni tatay. 3 bisis talaga. 3 bisis niya ako inoperahan na na tawag nito. 3 bisis niya ako inoperahan ng bali nilinis yung mattress ko 3 beses hanggang sa yun, mabot na ako ng 1 year. Nung sinabi niya wala na po yung mo, mayuma mo, okay na. So doon na hindi na ako nagbalik doon sa Bukidnon. So baka one of these isang araw babalik ako doon para magpasalamat, no. So yun na nga, kaya kung meron kayong mga karamdaman pareha sa akin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa, basta't maniwala lang kayo na gagaling kayo. Kahit herbal lang yung pupuntahan mo na tambalan, walang gagaling ka po talaga. So, ayun, yan po yung aking sa mga gustong magpagamot doon, kahit anong uri ng sakit, kaya niyang basahin guys, na hindi ka nagsasabi. Totoo yan. Nung pumunta ako doon, unang punta ko, hindi ko talaga sinabi ko ano yung nararamdaman ko. Kung basta sinabi ko lang na magpatambal ko. So, ang ginawa niya, pulsuhan ka lang. Pulsuhan, tingnan lang niya yung pulso mo, malalaman na niya kung ano yung nararamdaman. Totoo talaga. O, hindi talaga ako naggawa-gawa ng kwento dahil ako yung pasyente. Hindi talaga. Sinabi niya sa akin na palaging sumasakit yung gilid mo. Sabi niya, ihi ka ng ihi. Sabi ko, oo. Meron kang mayuma. Sabi niya ganun. Ay talaga. Hindi ko talaga sinabi sa kanya na ganun yung yung finding ng doktor sa akin. Pero nalaman talaga niya. Doon ako nagbilib sa kanya. Kaya thank you so much God kay kanang dininig niya yung panalangin ko, no. So sa mga gustong sa mga gustong magpagamot, like meron kang mayuma, mabukol sa tutoy, kung ano-ano, kahit anong nararamdaman nyo sa katawan nyo, pwede kayo magpagamot doon kay tatay. Pwede rin na idaan nyo sa picture lang kung nasa malayo kayo, nasa ibang bansa kayo, pwede kayong gamutin ni tatay na yung paryante nyo, papuntahin nyo doon, magdala ng picture ninyo, ipakita yung picture ninyo, kasi sasabihin niya na ganito yung gawin mo, magdala ka ng picture niya, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung niya, ganun. Tapos pagagalingin niya kayo, gagamutin niya kayo kahit nasa malayo kayo, ipipray niya yan. So marami talaga ang pumunta doon, kahit sila Sara Duterte doon pumupunta. Yung mga sasakyan nila bigay ni Sara Duterte. Nila ni Tapos, yun na nga guys, yung address doon is Cruising Libuna. Pagdating niyo ng Cruising Libuna sa high school, baba kayo sa high school Cruising Libuna. May mga tri-cab dyan, sakay kayo, sabihin niyo Luloy Nagak. Mananambal nga Luloy Nagak. Santo ninyo na iyang santo ninyo po yung niya, yung devotos niya. Kaya sana po yung may mga karamdaman, wag kayong mawala ng pag-asa. Kung may pera kayo pamasahe, pumunta kayo doon kay Tatay Nagak. Kasi yung nyo lang is kung malayo kayo, lang kayo ng stay lang kayo ng mag-rent kayo, meron kayong marintahan doon. Yung lang nila doon is medyo may kamahalan yung kwarto nila. Oo, pero kung marami kayo magpagamot doon, tas isa lang yung kwarto na kukunin nyo, mas mabuti. Kung marami kayo na pupunta doon magpagamot, isa lang kwarto kunin nyo, mas mabuti kasi yun, pwede nyo hati-hatian yung bayad. Kasi kung isa lang, ikaw lang mag-isa, 1,000 yung room nila. So napakamahal niya. So yun na nga, magpunta lang kayo doon. Hindi po hihingi ng bayad. Donation lang. Magbigay lang kayo ng donation, kahit 20 pesos lang yung ibigay mo, walang problema. Tapos yung gamot lang, bayad ng gamot. Dati 250 lang yung niya, bote. 250. Kaya ang ginagawa ko dati, pag pumunta ako isang buwan, pang isang buwan na talaga yung binibili ko. 4 na kasi
yung isang bote, isang lapad ng gamot is 1 week ko iniinom yun. So 4 na linggo, 4 na lapad ng gamot yung binibili ko. Tapos pag dating na 1 buwan, saka na naman ako babalik doon para bumili ulit ng gamot. So 1 year talaga ako nagpabalik-balik doon, guys. Hindi ko inaano hindi ko inaano yung gastos ng pamasahe. Wala, hindi ko inaano yan iniisip. Ang iniisip ko is gagaling ako. Yun yung iniisip ko. Kaya wag kayong kung yung pera nyo konti lang, pamasahe lang, lang kayo, pangkain nyo, ganun lang. Kung may mga paryente kayo sa Bukidnon, pwede kayo mag-stay doon sa kanila. Tas every Thursday, Friday, and Saturday lang po yung gamutan ni Tatay Nagak. So Sunday to Wednesday wala po yang wala po yan, hindi po yan wala pong gamutan. So Huwebes, Biyernes at Sabado lang yung araw na gagamot si Tatay Nagak. So yan po, sana po ay makapagbigay ako ng pag-asa sa mga may sakit na mga viewers ko, at ma-share ninyo yung mga viewers ko kung mayroon mang mga may sakit dyan na nawawala na ng pag-asa, ganyan, kayo, doon kayo pupunta, guys. So hanggang dito lang ang video, guys. Sana po ay may matutunan kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa na gagaling. Kung sino man yung may mga karamdaman na dinaramdam, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pray lang at magpagamot kayo. Yun lang, with prayers. Yun lang po. So hanggang dito lang, guys. Thank you so much for watching. Bye bye.